ang ating mga puso ay nakahanda para kilusin ang Espiritu Santo, no? Na banal na Espiritu, nang sa gayon ay mas lalo pa siyang makagawa sa ating mga buhay ng may kapangyarihan. So tayo pong lahat ay magsitayo. Amen. At ating buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng ikalawang Korinto. Second Corinthians. Hindi, babasa mo na tayo. Hihilang daw si Jacob. Okay, 2 Corinthians chapter number 3. Second Corinthians. Number 3. Numero 3. Second Corinthians 3. In verse number 17. 3. 2 Corinthians 3:17. 17. Hanggang 18. Amen. Sabay-sabay po natin basahin kung nyo nakita. Amen. Alright, let us read. Begin. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from the glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. So tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. O dakilang Ama, kami po ay lumalapit muli sa luklukan ng inyong pong banal na presensya at aming pong hinihiling, O Diyos, ang inyong pong mapagpalang kamay na gumawa sa kalagitnaan ng pag-aaral, pangangaral ng inyong pong mga salita at hipuin ang aming mga puso. Kung meron man po kayong nais abot, iparating na dapat naming malaman mula sa katotohanan ng inyong pong mga salita, ay aming pong ingatan ito na gawin sa aming mga buhay, Panginoon. At hiling po namin ang makapangyarihang gabay ng banal na Espiritu na siyang makagagawa na may kalayaan sa bawat puso ng inyong pong mga anak, Panginoon. At minsan pa ang inyong pong kapangyarihan ang gumawa sa pangangaral ng inyong pong mga salita, sapagkat ito'y aming inilalapit sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Nakakaupo na po tayo. So magandang umaga po sa ating lahat. Morning po. Natutuwa po tayo sapagkat papalapit na ang ating anniversary. No? Talagang we are all excited. Amen? Lahat tayo excited, lahat tayo busy, lahat tayo naghahanda sa nalalapit na pagbubunyi ng katapatan ng ating Panginoon sa ikasyam na taon ng ating gawain. At yan po ay sa kadahilanan ang biyaya ng Diyos ay patuloy pa rin na gumagawa sa iglesia ng Landmark Bible Baptist Church Milan. Amen? So ngayong umaga ay ating pag-aaralan ang mga talatang binasa from 2 Corinthians chapter number 3, 17 down to 18 and 18. No? At makikita po natin na ang sinabi niya na ngayon nga na ang Panginoong Espiritu, no? No, ang kanyang Espiritu at kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay naroroon ang kalayaan. Amen? Amen. So, yung pinagharian, no, na buhay ng isang Kristiyano o puso ng isang mananampalataya ng banal na Espiritu ng ating Panginoon
ay nakararanas ng tinatawag na kalayaan. No? So bakit sinabi ng Biblia na siya ay makararanas, ang isang taong na born again, nakakilala sa Panginoon, ng kalayaan? Unang-una, saan ba tayo talaga pinalaya? No? At yan ang ating pag-aaralan ngayong umaga. So ang ating pamagat ng ating pag-aaralan ay freely indeed. Freely indeed. Tunay ngang malaya. At alam nyo, pag nakamit ng isang bayan, ng isang bansa ang tinatawag na kalayaan, ay gano'n na lang ang kagalakan na kanilang pinagdiriwang na makamit ang tinatawag na liberty o kalayaan. No? So maging ang bansang Pilipinas, no, all over the world, ay meron na itinakdang araw, taon, no, buwan, no, ng kanyang pagiging malaya. So sa atin sa Pilipinas ay June 12, tama ba? June 12, Independence Day, na kung saan ay tayo ay binigyan ng kalayaan na makapagdesisyon para sa ating bansa, no? Magkaroon ng tinatawag na eleksyon, Pangulo ng Pilipinas, no? Dahil noon ay ang ating bansang Pilipinas ay maraming nanakop, no? At isa na dyan ang Espanya, no? Kaya ang bansang Pilipinas ay ang ating mga salita may halong Spanish, no, Espanyol, no? At maging aking mga kasama sa trabaho, no, bakit daw ang Pilipinas ay merong kahawig ng kanilang salita? Ayan. So, tinatanong ako ng Peruviano. At sabi ko, hindi naman kaila siguro sa iyo na noong unang panahon ang Pilipinas ay pinagharian ng mga Espanyol, ng mga o Spanish colony, no? Mga Kastila. At doon ay nakita natin na hindi naging masaya ang mga Pilipino sa pagiging alipin, no? O tinatawag na Indio. Yan, tawag sa atin Indio. At pag sinabing Indio, wala kang karapatan sa iyong sarili na magdesisyon. Bakit? Sapagkat isa kang Indio. No? At yun ang dahilan kung bakit tayo tinuruan ng pagmamano, paghalik sa kamay. No? Yan ay tanda ng pagiging Indio. Yan. Sa hindi nakakaalam, kung pag-aaralan nyo ang history, na ang pagmamano raw o paghalik sa kamay ay pagpapakilala ng iyong pagpapasakop. Yan. O ikaw ay isang alipin. So sa atin naman, siguro sa mga bagong henerasyon, minsan ang ating tingin ay paggalang, pagmano. Paggalang sa mga matatanda, sa mga ninuno, no? At sa ating mga Pilipino naman ay hindi nawawala yung gano'n. Pero kung ating pag-aaralan na saan ito nanggaling, ito'y nanggaling sa mga Kastila. Yan ang itinuro sa atin. No? At may mga ilang mananampalataya o pastor na nung siya ay na-convert, ay hindi na pinagpatuloy nung kanyang nalaman na ito pala ay nanggaling sa Kastila at ang tanda ng pagiging alipin ay ang pagmamano. No? So bagaman iba na ang kahulugan sa panahon natin na yun ay paggalang, no? Sa mga nakatatanda. No? At meron naman mga ilang pastor din na hindi na rin nagmamano. No? So ako nagmamano pa rin si preacher. No? At sa mga nakatatanda pero bibihira na lang. Halos hindi na ganon katulad sa dati. No? Sa aking nanay, no? Ako'y humahalik, yumayakap, o nagmamano pa rin paminsan-minsan, pero hindi na ganon ka dalas. Dahil yan ay talagang tinuro sa atin ng mga Kastila. Okay, hindi na maibig sabihin wala tayong galang pag hindi nagmano. Pwede mo siyang halikan, pwede mo siyang yakapin. Okay. So, freely indeed. So, yun po yung binanggit ng talatang 17 na ang pinag-aharian ng Banal na Espiritu
ay naroroon ng kalayaan. Kaya alam nyo, kung di tayo nakakilala sa ating Panginoon marahil, o siguro, no, ang ating buhay ay ganun pa rin sa dati. Marahil wala tayo sa church ngayon. Bakit? Sapagkat ang ating buhay ay naroroon pa rin sa tinatawag na pagiging alipin. So, alipin ng kasalanan, alipin ng pamunuan na binabanggit ng Biblia. Yan ay walang iba kundi ang prinsipe ng kalawakan. No? Hindi si Scheider. So, walang iba kundi si Satanas. No? Si Satanas. So, at hindi kaila na nakilala na lamang natin ang katauhan ni Satanas nung tayo ay na-convert. Nung tayo ay pinagharian ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Amen. Actually, hindi natin siya kakilala. At nung mga panahon na yon ay madalas nakaakbay siya sa atin. Right. Na wala tayong palad. Wala tayong kaimik-imik na sumusunod sa nais niya. Bakit? Because tayo ay ang ating ama, ang sabi ng Biblia, no? At ang malungkot dito, sinabi niya na ang inyong ama ay Ano yung amang si Satanas? Diablo. Ayan. So, ang inyong ama ay ang Diablo. So, nung hindi ko pala nakikilala ang Panginoon, ay medyo sumamapaloob ko dun sa nagtuturo, no? Na ang aking ama ay si Satanas. Paano mo nalaman yan? No? At yan ay pinakita mula sa salita ng Diyos. No? Dito po sa book of John 8:44. Yeah. Kung nyo nakita, say amen. Nung hindi pa tayo pinaghaharian ng banal na espiritu, Romans 8:44, ye are of your father, the devil. John 8:44. John 8:44. John 8. And the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. So, nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, siya talaga ang ating ama. Siya ang ating sinusunod. At alam natin na wala tayong kapangyarihan na gawin ang gusto natin maliban sa gusto ng ating ama. Amen. No? Nung tayo ay nagkasala sa Diyos at ang tao ay nasangla kay Satanas, siya ang ating naging ama. At nalaman lamang natin yan nung tayo ay pinagharian na ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya noon pala, hindi tayo makahulagpos. Anong pilit man natin, anong pigil natin sa ating sarili na baguhin, no? Ayawan ng isang bagay na hindi tama, wala kang lakas. Bakit? Sapagkat ikaw ay nasa kapangyarihan ng iyong ama. At walang ibang ama yan, kundi ang Diablo, si Satanas, the devil. Actually, hindi lang naman Satanas. Nung siya hindi pa nagre-rebelde, Lucifer. At nung siya nagrebelde, naging Satanas. No? At hindi lang Satanas ang kanyang pangalan, kundi the devil, demonyo. No? Amang Diablo. Yan. At tayo yung kanyang kampon. No? So, kaya wala tayong kakayanang baguhin ang ating mga sarili. No? Ang ginagawa natin yung gusto ng ating laman. Sabi ng Biblia. No? Anong sabi niya? Na the lust of your father, ye are of your father, the devil, and the lust of your father he will do. Kung ano yung gusto niya ng mga bagay na makalaman, yun ang ginagawa po natin. No? At number one, makikita natin, the scriptures makes us free. So, pinalaya tayo mula sa kanyang mga salita. Nung nabasa natin ito, nung itinuro sa atin ito, doon lang tayo nakahulagpos. Salamat sa Panginoon, no? Na mayroong umabot ng ating mga kaluluwa. May mga tao na nagturo, may mga taong nanalangin, may mga taong nagpakita ng katotohanan. Yan ay walang iba, kundi ang
salita ng ating Panginoon. In John chapter number 8, verse 32, are you still with me? Amen. So, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Actually, may kasabihan na truth makes hearts. Right. No? Nakakasakit talaga ang katotohanan. At minsan, mahirap tanggapin. Bagaman yun ang totoo. No? Mahirap tanggapin ang katotohanan. At ang katotohanan ito, no, na ang tao ay nasangla sa kamay, sa kapangyarihan ni Satanas. At dahil doon, ang ating mga kaluluwa patungo kasama niya sa lake of fire. No? Sa impyerno. At yun talaga ang destinasyon ni Satanas. Kung kaya't gusto niya, marami siyang maisama. No? Kung kaya't ang mga tao, no, ayaw niyang makita ang katotohanan. Ayaw niyang marinig. Bakit? Ito ang gusto ni Satanas. No? Sige, dumalo ka ng church, pero huwag ka makikinig. Sige, makinig ka ng preaching, pero huwag mong gagawin sa buhay mo. Yan ang gusto niya. Ngunit salamat. Mayroong Diyos na makapangyarihan na mas higit sa kapangyarihan ni Satanas. Amen? Amen. Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So the truth shall make you free. Kaya mahalaga pala na ito'y basahin. Mahalaga pala na ito ay maituro. Bakit? Ito ang magpapalaya sa atin. No? Saan? Sa kapangyarihan ng kaaway. Dahil sabi ko nga, hindi natin kaya si Satanas eh. Makapangyarihan siya, marunong siya. At kung sa sarili lamang natin lakas, hindi natin matatalo. Bakit? Makapangyarihang anghel ito eh. Ngunit nung naghari ang Banal na Espiritu sa ating mga buhay, wala nang panapat si Satanas. Bakit? Dinefeat na siya ng ating Panginoon. No? Saan? Sa krus ng Kalbaryo. Amen? Merong Kristo na isinilang, namatay, nalibing at nabuhay na maguli. Yan ay pagpapakita ng pagtatagumpay ng isang mananampalataya mula sa kasalanan, mula sa kapangyarihan ng impyerno, nung nakilala niya ang Panginoong Hesukristo. Kaya noon ay pagpupunta ako ng church, naiinip ako. Bakit gano'n sa church na napakahaba? Napakahaba mangaral. Isang oras at kalahati, hanggang 2 oras. Samantalang doon sa aking dinadaluhan ay kung anong gusto kong oras pumunta, anong gusto kong oras umalis, nakakaalis ako. No? Magsawsaw ka lang doon sa tubig. Okay na. See, pakiramdam ko, banal na ako. Sa langit ako pupunta. No? Pero hindi pala yun ang tunay na kalayaan na binabanggit ng Biblia. Ang kalayaan na maipahayag ang salita ng ating Panginoon. At salamat sa mga taong ito na nagtiyaga, nagturo. No? Kung pagtuturo lang, wala talaga akong gift sa teaching. Wala akong talent. Bakit? Uutal-utal din ako eh. No? Kung eskwelahan naman, ang Bible College ang pag-uusapan, hindi naman din gumraduate si preacher. No? Although may maraming gumraduate, pero wala naman na sa ministry. Daddy. Ngunit salamat, hindi yung kakayanan natin ang tiningnan ng Diyos. Amen. Ang tiningnan niya yung puso natin. Amen? Amen. Bilang binago, bilang pinalaya, bilang pinangakuha ng buhay na walang hanggan, at patutunguhan na langit. Amen? Amen. So, gano'n ka gandang isipin ang mga bagay niya na dati hindi mo maisip yan na sa langit kaya ako pupunta pag ako'y namatay. Nagdadalawang isip ka pa. At ang malamang nun, sa impyerno ka. Bakit? May nagsisinungaling ka eh. No? Mapaganda lang ang sarili mo sa ibang tao. At yun ang gusto ni Satanas. Diba? Ang pagsisinungaling, talamak eh, sa buhay natin noon. Okay lang, kahit na ginawa mo, sabi, hindi no? Bakit? Kasi nga yun ang gusto ng ating Ama. Siya isang sinungaling. At hindi natin kayang hindian ang gusto niya. Siya ang masusunod. Bakit? Tayo'y mga alipin ng kasalanan. So, a well-known quote that few know is from the Bible. No? Ano yan? The words of Jesus.
This has always been true politically. No? So, madalas, mas kabisado pa natin yung mapa sa nakatayo ang bahay mo, sa ano nasasakupan ito, o para sa salita ng Diyos. Di ba? Right. Pero nakita natin na napakahalaga pala ng Biblia. Bakit? Ito yung tunay na magbibigay ng kalayaan sa tao. Dahil kung di natin nakilala ang katotohanan, malamang sabi ko nga, doon tayo sa luma nating buhay. Mas masaya sa labas. Hindi natin ma-enjoy sa church. Pero bakit ngayon na-enjoy mo na? Yan ay pagpapakita na isa sa pinalaya ka ng ating Panginoon. Amen? Isa ka sa binigyan ng buhay na binago ng ating Panginoon. So, lobat na po ito. Ang bilis mo, Lobert. So, ito po yung factory charge. No? Ay, battery ba yan? Battery. Okay, salamat po. At ituloy natin. No? So, hindi tayo makalaya-laya sa ating mga kahinaan. Bakit? Hindi mapagharian ang kapangyarihan ng Diyos eh. No? So, andyan yung anong pilit na inaaya kang pumunta sa church. No? Gano'n na lang ang iyong pagdadahilan. May lakad ako. No? May appointment ako. Mapagbigyan mo man, hindi talaga ang pagsamba ang iyong layunin. No? Makikain. Di ba? Kahit anong organisasyon yan, may kainan yan, sigurado. Uy, tayo No? sa linggo ha. Laging pinaprant pagkain. Ba't mukha ba kaming gutom? Di ba? Ano ko lang sa amin? So, hindi talaga natin layunin na sambahin ang Diyos. Hindi natin layunin na parangalan siya. Bakit? Wala talaga nagahari sa puso natin. Ang nakaupo sa trono ng ating mga puso, yung mga sarili natin, yung mga makalaman na gusto natin. Pero ngayon ay malinaw. No? Na bakit tayo nakakaupo dyan? Na-enjoy mo na ang pangangaral, na-enjoy mo na ang pag-awit, na-enjoy mo na ang pagbabasa ng Biblia. Yan ay patunay na pinalaya ka ng kanyang mga salita. Amen. So the amazing timetable of God is in the founding ng kanyang mabuo ang kanyang mga salita at maituro ng mga propeta sa kanyang mga lingkod. Salamat. At nakamamangha talaga paano nabuo ang Biblia. At ang salitang Biblia, alam natin, hindi lang isang libro. Ang kahulugan ng Biblia ay Biblos, book of many books. Kaya ito ay isang library. Ayan. Isang library na pinuno ng maraming libro. Ayan. Doon pala kinuha, hinango, yung salitang Biblia o Biblos sa Grego. Salamat na pinakilala sa atin ang katotohanan ng salita ng Diyos. At hindi lang basta Biblia, kundi King James Version. Amen? Amen. Kasi kung iba-iba Biblia natin dito, pag binasa mo, bakit iba dito sa akin? Hindi ko pa alam nun yun. Nung ako'y bagong mananampalataya, sa tuwa ako, bumili ko ng Biblia. Yunabiro ko palang Biblia, mali. Bakit iba ito? Brad, tulungan mo ako kasi pinatayo ng mga member. Sige po, tayo po'y magbabasa. Pagkatapos kong basahin ang unang talata, kayo naman sa ikalawa. At pagbasa ko, iba. No? At nayayaw mo ito, ba't ganun? Iisang binabasa nila, ba't yung sa akin, iba? Hindi ko pa alam yung King James Version eh. Basta alam ko, Biblia. Magkano rin bili ko sa Biblia? Mahal din ang mga panahon na yun. No? Estudyante pa lang ako. No? Pinipilit kong ipunin ang mga baon. No? At nung naipon ko, masaya akong pumunta sa isang negosyo ng Christian bookstore. At doon ay, asa kaya mga Biblia dito? Nakita ko maraming nakahalera mga Biblia. Hindi ko tinitingnan kung NIV yan, kung anumang version yan, NASB version, RSB version, King James version. So ang ginawa ko ay nag-ipon ako ulit at bumili ko ng panibagong Biblia. No? Bakit? Sa kagustuhan kong matutunan ang salita ng Diyos. Na dating hindi ko pinapansin. Ang kwento ko nga,
Ang wallet ko noon, yung kamukha ng Bible ni Brother Josh. Yung Gideon International. Kasi sa school, may pupunta ng mga Gideons nangangaral sa mga classroom. At pagkayaring mangaral, namimigay ng mga Bible. At yun ang ginagawa kong wallet. Iniipit ko yung mga 2 pisong buo. Ayan, nabutan nyo siguro yun. Amen. Okay, magkala. 2 pisong buo, no? Na papel. Iniipit ko doon, 5 pisong buo na papel. At hanggang sa kumakapal yun. So, sa aking kaisipan na ibe-bless ng Lord ang aking pera dahil dito ko inipit sa kanyang mga salita. Pero totoo pala na walang katotohanan. Yun ay pawang kathang isip lamang. No? At nakita ko na mahalaga pala ang Biblia na ito'y ating basahin sapagkat ito ang nagpalaya po sa atin. No? So yung tayo ay dumalo ng pagsamba sa araw ng linggo, hindi naman talaga tinuro sa atin yan. No? So kahit anong araw mo gusto pumunta, pwede. Diba? Pero nakita natin na mahalaga pala ang pagtitipon sa araw ng linggo. At araw ng linggo, sabi ng Biblia, it is not your day. It is not a holiday. It is not a family day, but God's day. Amen. So yung pala yun, ang araw ng linggo, hindi pala talaga sa atin. No? Noon, hirap na hirap akong i-adapt sa aking buhay na ang araw ng linggo ay para sa Diyos. So ang ginagawa ko, attend lang ako ng maga, sa hapon, hindi na ako dadalo. Bakit? Kasi hindi naman talaga yun ang nakasanayan ko. Sa madaling sabi, no, yung sinasabi ng salita ng Diyos na katotohanan, minsan hindi pa natin matanggap eh. Hindi tayo sold out sa kanyang sinasabi. Para bang ang ating pakiramdam ay sinasaklawan, pinipigilan yung gusto natin. Pero ang totoo pala nun, no, yun ay kagustuhan ng ating Panginoon. Na ang kalayaang ito, no, matapos kang iligtas sa kapahamakan ng impyerno, apoy ng impyerno, ngayon ay hindi kalabisan na sundin ang kanyang utos na ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. So hindi natin maitutumbas yung ating paglilingkod. Wala pa yan sa ginawa ng ating Panginoon sa krus. Yung pagliligtas ng iyong kaluluwa, wala tayong maipapalit. Kahit gaano ka the best ang gagawin mo sa Panginoon, hindi mo matutumbasan ang ginawa ng Diyos na kamatayan sa krus, kaligtasan ng iyong kaluluwa. Hindi natin masusuklian. Sabi ng Biblia, kahit sunugin ang ating mga katawan, hindi pa rin sapat para ipambayad dun sa ginawa ng ating Panginoon. Pero wala siyang hiningi, tama? Amen. Kaya ang paglilingkod, kalayaan mo na siya ay pasalamatan. Kaya ang paglilingkod ay isang pribilehiyo. Amen. Hindi ito sapilitan, hindi ka pinilit, kundi ito'y kusa. Bakit? Sapagkat ikaw ay pinagharian ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Na ngayon ay meron ka ng pagtatagumpay sa iyong mga kahinaan, na meron ka na ngayong kakayanan na harapin ang problema, meron ka ng kapayapaan, no, sa kabila ng mga kaguluhan sa iyong paligid. So hindi matutumbasan. Kaya salamat, totoo yung sinabi ng Biblia, kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, naroroon ang kalayaan. Kaya hindi talaga tayo pinipigilan. Sabi na iba, kahirap naman dyan sa inyong relihiyon. Ang daming bawal. So hindi bawal. No? Kundi yung kalayaan na binigay sa iyo, mas lalo kang, yung iyong ginagalawan, mas lalong lumuwag. Bakit? Tunay kang pinalaya ng kanyang salita. Ano lang ang bawal? Yung kasalanan. Ang totoo nun, kaya natin hindi kayang hiwalayan, hindi natin kayang layuan, sapagkat wala tayong kapangyarihan na gawin na layuan ito. Sapagkat ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kaaway. At alam nyo, nung nalimbag ang kanyang salita, no? Nung nabuo ang Biblia, no? Na ito'y pinagsama-sama na, no? Nagkaroon ng tinatawag na persecution. Bakit? Kasi nahayag eh. Yung mga mali nilang turo, mga mali nilang gawa, mga mali nilang buhay, no? Pinakita ng Biblia.
Kaya lahat ng magbabasa niyan, papatayin. Lahat ng magbabasa niyan, ikukulong. Lahat ng sumasamba, pahihirapan. No? At ang hindi hinto, ipapakain sa leon. Bata, matanda, no? Lahat mamamatay. Dahil sa iyong pananampalataya. Eh ngayon, konting problema lang. Hindi mo na po atin ng church. May problema. No? Pero mga mananampalataya, kung di sila nagpatuloy, wala tayo. At salamat. No? Yung kanyang salita ang nagdulot sa atin ng tunay na kalayaan. So they came for freedom to follow teachings of the Bible. Kaya maging ang Amerika diba? Naniniwala sila na yung nagdala ng kalayaan sa kanilang bansa, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Pero ngayon, parang nababaliktad na. No? Lahat ay pinagbabawal na ang Biblia, no? Sa Amerika. No? At ang Amerika, malaya pagdating sa relihiyon. Kaya nga yung Church of Satan, di ba? Bukas na yan sa publiko. Hindi na yan kinatatakutan. Dati noon, pag sinabing Satanis, natatakot na ang tao Pero ngayon, pag sinabing Satanis, proud sila. At ngayon, meron na silang church na dinadaluhan. Church of Satan. Talagang kinukumpit ni Satanas, no, yung pagiging Diyos na lumikha sa kanya Dahil gusto niya ipakilala na siya rin ay isang Diyos na makapangyarihan. Yun ang gusto niyang palabasin. That's why ang relihiyon ay dumami sa iba't ibang uri, iba-ibang turo, iba-ibang pangalan. No? So yan ay pamamaraan ni Satanas para maguluhan ng tao. Alin ba talaga ang tama? Bakit yun sa amin ganito? Bakit yun sa inyo ganyan? Alam niyo, merong isang istorya. 4 na magkakaibigan. No? At ang isa dito ay Baptist, kamukha natin. Sabi ng isang kaibigan niya na kami ang pag ang Panginoon ay bumalik, no? Sigurado kami ang babalikan. Ba't mo naman nasabi yan? Kasi kami ang pinakamarami. Marami kaming miyembro. No? Maganda ang aming kuha. Kaya kami ang babalikan. Kami ang tunay na iglesia ng Diyos. No? At sabi naman isa, hindi siguro. Kami ang babalikan ng Panginoon. Bakit? Sapagkat kami ang mga saksi ng Panginoon. Kami ang mga Jehovah Witnesses. Kaya nakakasiguro kami ang babalikan ng Panginoon. Hindi pumayag yung pangatlo. Diyan yata kayo nagkakamali. No? Kami ang babalikan ng Panginoon. At kami ang mga tunay na kanyang lingkod, tunay na disipulo. No? Paano mo naman nasabi yan? Sapagkat kami ang may tamang aral ng ating Panginoon. So sila raw yung mga Jesus Christ of Latter-day Saints. No? At andun yung isang Baptist, si Sipol-Sipol. Hindi ako marunong sumipol. Si Sipol-Sipol dun sa sulok. O ikaw naman, bakit wala ka bang sasabihin tungkol sa pagbabalik ng Panginoon? Walang kwenta ang pinag-uusapan nyo, sabi ng Baptist. Bakit mo nasabi yan na walang kwenta? Kasi kung, para sa akin, kung saan nabautismohan si Kristo, doon ako. Dahil yun ang babalikan ni Kristo. Nakuha nyo ba? Amen. Kung saan nabautismohan si Jesus Christ, doon ako. Baptist. At yun ang babalikan ni Kristo. No? So, dahil naniniwala siya na ang Panginoon Jesucristo ay binaptize ng Baptist preacher. And he believes that Jesus Christ will return for the Baptist. Amen. At yan ang ating pinangahawakan. Okay, Amen. Pangalawa. No? So, the time. Number 2. So, the Savior makes us free. So, hindi lang ang kanyang salita, maging ang ating Panginoon. So, John chapter 8 verse 36. Ang sabi po dito, if the Son, therefore, shall make you free, ye shall be free indeed. Amen? Diyan, ano? 8:36. 8:36.
Kung ang anak ng tao ay tunay na pinalaya kayo, tunay na kayo ay malaya. Amen? Amen. Sino yan? Si Jesus Jesus Christ. Christ. No? So, if the Son shall make you free, freedom flows from the written word and living word of God. Mismo itong nagpapatotoo, hindi tayo eh. Yung salita na niya nagsasabi na hindi lang tayo pinalaya ng kanyang salita. No? Kaya nga sabi dito, search the scripture. Amen? Amen. Mahalaga nito ay saliksikin, basahin, no? At intindihin. At hindi lang ang kanyang salita, maging ang anak ng Diyos. Ang bugtong na anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. So, from inspiration to authority. So, alam natin ang Holy Spirit, ang author ng Bible, amen? Amen. Hindi si John, hindi si Luke, hindi si sino pa man, kundi ang Holy Spirit. Sila ay diniktahan lang. Sila yung mga writer. No? Matthew, Mark, Luke, John. Sila yung mga writer. Hindi sila yung author. Dahil ang author, yung Holy Spirit. Holy Spirit. Siya yung nagdikta. No? At sila yung mga ginamit. That's why they are authors. Hindi sila yung, they are writers, hindi sila yung author. At alam natin na ang pagkasi ng banal na espiritu dito ay doon ang gagaling ang authority. So, hindi ang pastor, hindi ang preacher. So, kundi ang Holy Spirit. So, Christ sets people free. So, itong dahilan kung bakit ang Panginoon ay nanaog mula sa langit para palayain tayo ng mga nakatanikala sa kasalanan. So, maging ang reliyosong tao, no, nilapitan ng ating Panginoon dahil hindi talaga siya tiyak eh. Wala siyang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Wala siyang langit na patutunguhan. Kaya lumapit sa kanya ang taong ito. Sino? Si Nicodemo. Kilala niyo ba si Nicodemo? Amen. Isang guro, isang may impluensyang leader ng mga Hudyo. Ngunit isang gabi, pinuntahan niya ang ating Panginoong Hesukristo. No? Ang sabi niya, paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Pero mismo siya ay nagtuturo sa mga tao. Nakita niyo? Maraming teacher, maraming pastor na nagtuturo, pero hindi nakatitiyak ng buhay na walang hanggan. Katulad ito ni Nicodemo. May relihiyon eh. Maraming member eh. Kaya lang siya mismo, hindi niya tiyak. Kaya pumunta siya sa ating Panginoon gabi. Nahihiya siyang makita na nagtatanong. Baka siya pag-usapan, di ba yun yung ating Sunday school teacher? Bakit mukhang nagtatanong yata kay Jesus Christ? Parang hindi sigurado sa tinuturo sa atin. Naku, delikado na to. No? So anong sabi ng ating Panginoon? Hindi tinanong ng Panginoon, no? Hindi binanggit ang kanyang pangalan eh. No? Kahit may pagkilala siya, nasabi niya, Guro, alam kong na ikaw ay sugo mula sa langit. Kinikilala niya eh, ni Nicodemo. Kaya lang, walang dating sa ating Panginoon kahit kinikilala yung kanyang authority. So anong sabi ng Panginoon? You must be born again. Wala na siyang paligoy-ligoy pa. You must be born again. So bakit? Napakahalaga na ma-born again ng isang tao eh. Mahalaga na makatiyak siya ng buhay na walang hanggan. Mahalaga na mabilang siya sa pamilya ng Diyos. You must be born again. Marvel not that I say unto thee, you must be born again. Paulit-ulit. Bakit? Kasi ang pagkakaintindi ni Nicodemo, no? Yung papasok ulit siya sa tiyan ng kanyang nanay para isilang muli na ikalawa. Yun ay makalaman na kaisipan. Makalaman na pamamaraan. So, hindi niya naunawaan yung pamamaraan ng Diyos. No? Ang pamamaraan ng Diyos ay spiritual. Ano yan? Kinakailangan pagsisihan mo ang iyong kasalanan. No? Tanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Sampalatayanan mo siya. Ikaw ay maliligtas. Sa simpleng pagtuturo ng ating Panginoon, hindi naunawaan ng leader na ito. Nag-Bible school to, I believe. Kabisado niya ang Biblia ang hawak niya. Kaya lang hindi born again. Hindi pa siya nakararanas yung
maisilang na muli. No? Ikalawang pagsilang. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang isinilang ng laman, laman. Ang sinilang sa dugo ay dugo. Pero ang isinilang sa Espiritu, no? Sa Espiritu. Sinilang ng Diyos. So, paano mangyayari ito? Na ang isang tao ay mapalaya ni Jesus pag siya ay nakaranas ng ikalawang kapanganakan. Are you born again? Amen. Amen. Are you 100% sure? Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Bakit? Kasi yan ang kalayaan na ibinigay sa atin. Kalayaan, patunay ng kanyang salita na tayo ay wala ng kaparusahan sa apoy ng impyerno. Ang lahat ng mga na born again. Kaya hindi talaga reliyon na born again eh. Maraming dumadalo ng born again, pero ang buhay nila hindi talaga na born again. Right. Kundi reliyon lamang. Ang buhay nila ganun pa rin sa dati. Hindi yun ang tunay na born again. Dahil ang tunay na born again ay nung ikaw ay isinilang sa pamilya ng Diyos, naging anak ka ng Diyos, sa langit ka na patungo, pag ikay binuhay ng buhay, dapat ang buhay mo makalangit na, hindi makalupa. No? So, kaya walang nagliligtas na reliyon eh. Bakit hindi ka kayang baguhin ng reliyon? No? Anong kayang gawin sa'yo ng reliyon? Gawin kang reliyoso. Right. No? Pero pag nakilala mo si Jesus Christ na nagpalaya sa iyo, no? Hindi ka magiging reliyoso kundi magiging righteous ka, magiging matuwid. Amen. Amen. Kaya wala ka na ngayong kasiyahan na lakaran pa yung dati mong buhay eh. Bakit? Hindi mo na na-enjoy. At ganito, iba na ang aking wala na akong galak. Pag ako'y babalikan ko pa mga dati kong lumang ginagawa. No? Yan ay patunay na pinalaya ka na ng Panginoon, amen? Amen. Noon, hindi ka makahulagpos eh. Hindi ka makahindi. O pare, bukas dadaan ako, bilakad tayo. No? Kahit humindi ka, dadaanan ka pa rin, sasama ka pa rin. Pero ngayon, pag hindi. No? May paninindigan. No? Parang yung bata, kanina patutuon ng tatay. No? Sabi niya, hindi, linggo bukas, dadalo ng kyesa. May paninindigan eh. So, ganun din tayo. Dapat meron tayong paninindigan. Araw ng linggo, may pupuntang bisita. Sige, sumama ka sa akin, pupunta tayo ng church. Sino ang isama mo? Huwag ikaw ang sumama. Amen. Amen? No? Minsan sabihan, Pastor, preacher, may bisita po kami. So, mas maganda siguro, isama mo sa church. Kasi pumunta ng linggo eh. No? Alam naman nila, pag linggo, nasa church ka. Amen? Right. Amen. Naku, pag naligtas pa yan, baka ikaw naayain. O Sunday ngayon, pare, pupunta tayong church. Sasamba tayo sa Diyos. Amen? Amen. So, ganun dapat. Kaya hindi dapat bisita ang aaya sa inyo. Kayo ang aaya para sila'y maging bisita. No? Okay. Nasa na ba tayo? Nasa bisita. Number 2. So, number 2, the Savior makes us free. So, Christ sets people free. So, itong si Nicodemo na isang reliyosong tao, isang guro, isang marunong, no? And I believe na may mataas na pinag-aaralan ito. No? Kaya lang hindi doon nasusukat eh. Sa kakayanan mo eh. Kung hindi ito'y nakikita ng Panginoon, kung ano yun, nasa puso mo. So nakita ng Panginoon, hindi siya saved. Hindi siya ligtas. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang magtaka sa sinabi ko, kinakailangan ipanganak ang muli. Ibig sabihin yung urgency. Yung kinakailangan na dapat mong gawin, unahin, i-prioritize ano yan. Yung kaluluwa mo na isang araw, no? Hindi natin hawak ang bukas. Right. Amen. Alam niyo sabi ng tracts, no? Ano ang iyong buhay, di ba? So hindi natin alam. Pwedeng malakas ka ngayon, pero hindi mo alam kung buhay ka pa bukas. Bukas pantay ng paa mo. Bukas ay number 11 ka na. Unat Pantay ang ang iyong mga paa. paa. Unat na unat. So ganun din si Zacchaeus. Si Zacchaeus ay isang tax collector, no? At alam natin ang trabaho ng tawag dito, ano ba sa atin yan? Yung Maniningil ng buwis.
B-I-R. B-I-R. Ayan. Akala ko Alam mo naman. Akala ko Ano ko naman. hindi yan? Mga magagaling humawak ng pera. No? Talagang dadaan dyan. No? Lahat yan ay merong tax. No? At Magagaling. hindi makahulag po si Zacchaeus. Galit sa kanya mga Hudyo. Magagaling Sapagkat ang taong ito pagka merong pinersonal niya na hindi niya gusto ay tsura mo, tataasan niya tax mo. Wala kang magagawa. Yun ang babayaran mo. Parang ang asim ng mukha natin, nakasira ng araw Sige, ito babayaran mo. No? So wala kang choice, kaya galit na galit ang mga Hudyo sa kanya Kakaawa naman. At alam nyo, mayaman na si Zacchaeus. No? So higit sa binabayaran na tax, no, yung kanyang sinisingil, kaya yung kulimbat niya matindi. At nakita ni Zacchaeus na marami na siyang pera, pwede na siyang mag-resign No? Kaya lang ay nakita niya na hindi pa rin siya masaya kahit marami siyang pera. So sa madaling sabi, sakit ni Zacchaeus talaga, pera. Kaya pala na No? So, at isang araw, ginawa niya, umabsent dahil narinig niya si Jesus Christ dadaan sa isang lugar na kung saan ay gusto niyang makiusyoso. Kaya may pagkachismoso rin pala ito. Marit pala na. Doon pala nang So, galing yung Marit. nakita niya na si Jesus Christ dadaan at dahil sa kanyang kanyang taas, may problema, hindi niya makikita dahil sa dami ng tao na sasalubong sa Panginoon, hindi niya makikita. At alam niyo yung ginawa ni Zacchaeus? No? Yung taong mukhang perang ito, umakyat ng kamatsili. Sycamore tree. Matinik daw ito Sa atin parang kamatsili. At doon sa kamatsili ay pilit niyang inakyat kahit maraming tinik. Maraming hadlang. No? Gusto lang niya makita ang Panginoon. Gusto lang niya makita. Pero alam niyo, nakamamangha doon. Nung dumaan ang Panginoon, tinawag ang kanyang pangalan. Amen? Kilala siya ng Panginoon kahit hindi pa siya nakikita. No? Zacchaeus, bumaba ka dyan. Halika, tutuloy ako sa bahay mo. Amen? Amen. Ang isang tao na may puso na makita ang Panginoon, no? Natanggapin ang buhay na walang hanggan, aanyayahan siya ng Panginoon Right. Amen. Kaya salamat mula doon sa kanyang, hindi ang Panginoon nagsabi, Zacchaeus, marami kang ginulangan ng mga tao. Siya na nagsabi, Panginoon, doble pa doon sa kinuha ko sa kanila ang ibabalik ko. Amen? Kaya nakita nyo, ang isang naligtas, marunong magbayad. Amen? Bakit? No? Kasi hindi na talaga yun ang paraan para tayo maging masaya. No? So nakita natin ang paraan para maging masaya ang isang tao, kinakailangan makilala na si Kristo. Amen. So hindi yung ating tinatangkilik, hindi ko ano yung meron tayo, kundi kung sino ang nasa puso natin. So dapat ay ang Panginoon. No? So ganun din yung babae sa balon. No? Pinalaya rin siya ng Panginoon. No? Na humingi ang Panginoon ng tubig, bigyan mo ko ng tubig na yan, at bibigyan naman kita ng tubig na hindi ka na mauuhaw kailanman. Amen? At ang sabi ng babae, gusto ko ng tubig na yan, Panginoon, bigyan mo ako. At doon ay nakatiyak ng pangako yung babaeng ito, Samaritan woman, no? Ng buhay na walang hanggan. At nung siya ay nakilala niya ang Panginoon, sabi doon, no? Pinangalat niya, no? Pinagsasabi niya sa mga tao doon kung sino yung kanyang nakilala. At yung kanyang buhay ay binago niya, no? Dahil sa ating Panginoon. Kaya pag nakilala mo ang Panginoon, imposible na walang mababago sa buhay mo. Amen? Amen. Meron at meron. No? Right. Kahit nakatiting, may mababago. Right. Amen. Okay, panghuli. Ayan. Paborito ng Baptist, panghuli. Kala ko kain na. So, the Spirit makes us free. The The Spirit. Spirit. So, una ay ang Scriptures. the Bible makes us free, the Scriptures. Secondly, Savior. Jesus Christ makes us free. And number 3, the Spirit makes us free. So, balikan po natin ang 2 Corinthians chapter 3, verse number 17. 2 Corinthians 3:17. Okay, now, the Lord is the Spirit,
And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So the Spirit makes us free. So man's long search for God through religious ceremony, no, Christ came to free us from the law and give the Holy Spirit. Amen? So lahat ng nanampalataya, lahat ng nagsisi sa kanyang kasalanan at tinanggap si Kristo ay may banal na Espiritu sa kanyang puso, nananahan sa kanyang puso. Kaya nga meron tayong prayer of acceptance, prayer, sinner's prayer, no? Yung pagtanggap kay Kristo na Panginoon, no? Ahabagan niyo po ako bilang makasalanan na patungo ng impyerno. At salamat sa iyong mga salita na ako ay binigyan ng buhay na walang hanggan at pinatawad ang aking mga kasalanan at binigyan ng buhay na walang hanggan. So bakit natin nasasabi yan? Nasa langit tayo pupunta. Romans chapter 8. In verse number 26. Likewise, the Spirit. Ano itong naroon? Abanti lang doon sa ano? Abanti lang doon sa second page. Yun nga kasi mali. Yan, Romans 8. Romans 8. 28. Okay. Romans 8, verse number 14. 14. Nakita siya, amen? Amen. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Sila raw na pinangungunahan, no, ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again. Ano yung bondage na yun? Na tayo dating nasa kamay ni Satanas, at ngayon ay hindi na tayo maalipin pa, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Amen? Amen. At kung tayo mga anak ng Diyos, ang sabi ng 17, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heir with Christ, if so be that we suffer with Him, and we may be also glorified together. So, nakita nyo? Now, kung tayo pinag-aarian ng banal na Espiritu ng Diyos, no? Tayo ay pag-aari na niya, tayo ay mga anak niya, tayo ay mga tagapagmana niya. Amen? Amen. Kaya nga tayo lang ang may katiyakan ng langit eh. Katiyakan ng kaligtasan, kasiguruhan ng kaligtasan. Bakit na ang kaligtasan, hindi na ito mawawala? Bakit? Noong naghari ang banal na Espiritu sa puso ng isang tao, no? Siya'y hindi na mawawalay sa kamay ng Ama, sa kamay ng Anak. Amen? At wala na makakaagaw pa sa kamay ng Diyos, no? Sa Anak ng Diyos, maging si Satanas. At salamat, mula sa kanyang salita, nakatiyak tayo. Amen? Amen. Sino ang may turo niyan? Yung authority ng Bible, sino? Ang Holy Spirit. Amen? Kaya kung wala kang Holy Spirit, hindi mo makiklaim yan eh. Right. Magdadalawang isip ka, naku pa, baka kung saan ko pinulot yun, baka katang isip lang eh. Pero ngayon, hindi, masasabi mo bakit nandyan may patunay sa kanyang mga salita. Amen? Kaya nasa gayon, makikita natin na talagang pinalaya tayo ng ating Panginoon. Hindi ka na nga tinawag na alipin eh, kundi tinawag kang anak. Inari kanyang kanya. No? At ngayon ay nakatatawag tayo ng Abba, Father. Ano ibig sabihin ng Abba, Father? Dada, Daddy. Yun ang ibig sabihin daw noon, Daddy. Ang bata ay nagsisimulang magsalita, di ba? Daddy. So, natatawag niya, Dad. Pero ang ibang tao, tingnan mo, hindi matatawag ng bata na Daddy. Di ba? Yung talagang araw-araw niyang kasama, araw-araw niyang kausap. Yun lang, doon lang siya nakaka-express ng dada. Parang si Limuel. Papa, Papa. No? Paghawak na iba, umiiyak na. Di ba? Mangal-ngal na. No?
So, na-express niya yung kanyang damdamin doon sa kanyang daddy, yung sa kanyang papa. Amen? So, ganun din tayong mga anak ng Diyos. Sa kanya lang natin na-express yung ating pagiging anak at ama siya. So, ang ibang tao hindi niya ma-express. Bakit? Hindi nga nila alam saan pupunta ang kanilang kaluluwa. Hanggang maalala lang nila ang Diyos. Tapos na, dun lang. Hanggang dun lang. Sa atin, hindi. Lahat ng bagay nasasabi natin sa Diyos. Amen? Sa ating Ama, bakit? Meron tayong Holy Spirit. So, kaya matatapos lang ang paghahanap ng tao, no, sa Diyos pag siya ay pinagharian na nito, no, ng ating Panginoon. So, Christ came to free us from the law and give the Holy Spirit. So, noon ang pagkakaalam natin, para ang tao ay maligtas sa pamamagitan ng 10 utos di ba? Magpakabuti ka, sundin mo ang 10 utos. Pero nung nakilala natin ang Panginoong Jesucristo, napalaya tayo dun sa 10 utos. Amen? Amen. Kahit na matagal na ng panahon ng Panginoong Jesus ay bumaba sa lupa, nanaog, no? Hindi natin alam na tayo pinalaya sa 10 utos. Basta ang alam natin, susundin natin ang 10 utos para tayo ay makatiyak na langit. Pero alam nyo, dun lang tayo mahuhulog sa Romans 3:23. For all have sinned and come short to the glory of God. So kahit anong sikap na gawin ng tao sa pagsunod sa 10 utos, hindi niya magagawa ito Kung kaya't ang kasagutan walang iba kundi ang pananampalataya sa anak ng Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. So we must guard against reverting to legalism. Kasi marami nagtuturo, maraming reliyon, gumawa ka na mabuti. No? Yun ang kanilang palaging payo. No? Basta huwag kang manglalamang ng iyong kapwa, huwag kang gagawa ng masama. No? Anong tawag sa mga yan? Mga legalism. No? Sa atin, hindi. Para maligtas ka, manampalataya ka kay Kristo. Di ba? Acts 16:31. No? Anong dapat gawin ng tao? Sir, what must I do to be saved? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thine house. Amen? So, simple lang Mapapalaya ka ng ating Panginoon sa simpleng pagtitiwala sa kanyang mga salita. So, the fruit of the Spirit demonstrate our freedom. Yan ay makikita sa Galatians 5:22-23, pababa. No? But the fruit of the Spirit is love. Love, joy, buksan na natin. Joy, faith, Yeah. long-suffering. So, kaya natanggap natin ang banal na Espiritu sa ating mga puso. So, may bunga ito no? Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love, Ayun ang aking joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith. faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. So nakita nyo, pinalaya tayo sa 10 utos. Anong naging bunga? No? Ano naging bunga? Ito na ang bunga ng Espiritu na nanahan sa ating puso. May pag-ibig ka na sa mga taong hindi ka ibig-ibig. Amen? May pag-ibig ka na sa mga tao na mapapahamak sa impyerno na kailangan nilang maligtas. Love, joy, no? Kahit sa kabila ng kalungkutan, meron ka pa rin kagalakan sa Diyos. Amen? Amen. Kahit nakararanas ka na ng mga matitinding hirap, meron ka pa rin kagalakan para paglingkuran ng Panginoon. Amen. Peace, kahit na nagkakagulo na ang mundo, nagigera na, sa'yo parang wala lang, walang epek May kapayapaan pa. Meron kang kapayapaan. Bakit ako mangangamba? Andyan ang Panginoon. Amen. Long suffering, ayan. Marunong ka na ngayon humarap sa mga problema. Marunong ka na magtiis. Marunong ka nang umasa sa Panginoon. Gentleness. Dati wala tayong kahinahunan Pag pinakitaan mo ng pangit, pangit din papakita mo. So ngayon, hindi na. May gentleness ka na. Mahinahon ka na. Dati parang armaleta, parang tak-tak-tak. Ngayon 45 na lang. No? Goodness. Faith. Meekness. Yan. Maamo na. Huwag na yung mukhang mabagsik. No?
padalwa na. Wala. Ngayon, kahit walang makeup eh, kahit may makeup ka noon eh, mabagsik pa rin eh. Walang kilay. Kahit anong takip sa mukha mo, mabagsik pa rin eh. Pero ngayon, kahit walang makeup, maamo na. Amen? Amen. Isa yan sa mga bunga ng Espiritu na nanahan sa iyong puso. Temperance, against such there is no law. No? So makikita natin na kumbaga sa salamin, anong init, anong lamig? Tempered. Ay, tempered ba? Tempered. Di ba? So, hindi ka na kayang tablat. No? Hindi ka na kayang maapektuhan. Bakit? Nasa iyo na ang Panginoon. Amen? So, sa aking pagtatapos, makikita natin yung nagbigay sa atin ng freedom sa ating bansa bilang isang mamamayang Pilipino. Yan ay isang pribilehyo. Ganon din ang spiritual freedom. Pinalaya tayo bilang mga banal. At ngayong umaga, saan pa tayo pwedeng palayain ng ating Panginoon? Sa ating mga kahinaan, sa ating mga tinatawag na mga tinik sa laman, ano yan? Yung mga weaknesses natin. No, bakit hindi natin isuko sa Panginoon? Alam natin na tayong mga mananampalataya, tayong mga tagalangit, no? Walang imposible pagka ang Panginoon ay gumawa. Hinayaan natin gumawa sa ating mga buhay. Amen? Amen. So, tumayo na po tayo lahat. Tayo po yung mananalangin. So, let us pray to the Lord. Ama namin na mahabagin sa lahat, muli po kami ay nagpapasalamat sa umagang ito. Tunay nga po na kami ay pinalaya nyo na mula sa inyong mga salita ng katotohanan. Amen. Na Yes, Lord. nagbigay sa amin ng assurance Yes, Lord. that Amen. this truth will make us free, Panginoon. At ganun din, Panginoon, salamat sa inyong bugtong na anak, sa Panginoong Hesukristo, na siyang nagbigay sa amin ng kapangyarihan na mawala sa kamay ng kaaway, Panginoon. Thank you, Lord, for setting us free from the hands of the enemy, Panginoon. Na wala kaming kakayanang baguhin ang aming mga buhay sa aming mga magagaspang na mga ugali, mga gawi, mga pag-iisip. And thank you, Lord, na ikaw ang naghari sa aming mga buhay upang aming mapagtagumpayan ang kahinaan ng laman, Panginoon. At alam po namin ang gabay at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang siyang patuloy na gagabay at magtuturo sa aming mga buhay. Thank you, Lord, for guiding us. Have patience with us sa kabila ng aming mga kahinaan, karupukan, Panginoon. Thank you, Lord, for strengthening us. Salamat, Panginoon, sa kabila na kami minsan ay nagkakamali, nahuhulog sa kasalanan. But thank you, Lord, for giving us grace na makatayong muli para sa inyong kalooban, Panginoon. Habang lahat na kayo ko nakapikit, may mga sulir